Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Hindi natin malalaman ang magiging takbo ng ating buhay. Minsan kailangan natin tanggapin na sa buhay ay may kanya-kanya tayong puzzles na kailangan o paminsan gusto nating mabuo pero palaging may nawawalang piraso. Hindi makukumpleto. Kahit saan natin hanapin, kahit anong gawin natin, ito ay kulang na kulang pa rin. Nasa atin kung patuloy pa din natin itong bubuuin kahit mahirap at masakit. O subukan na lang na bumuo ng panibagong puzzle. Mga ka-vibes, isang storya ang mapapakinggan natin ngayong araw na ano nga ba ang kukumpleto sa isang puzzle ng buhay ng bida ngayong araw. Ating pakinggan, dito lang yan sa Kaakay with DJ Kakay. Ang saya-saya ko kasi binigyan ako ng maayos na pamilya. Kahit na hindi kami mayaman, ang sarap lang sa pakiramdam pag nakikita ko na sina Mama at Jason na magkasundo. Simula din kasi nung nabuntis ako, parang sila lang ang magnanay at ako na lang ang manugang. Siya na lang ang anak. Mas sumigla din ang buhay dahil darating na si baby. Tapos maliban sa akin, may bagong magpapasakit na naman ang ulo ni Jason. Panalangin ko, DJ Kakay, sa may kapal na bigyan ako ng maayos na healthy na baby. Pati na rin kami para magabayan pa namin siya sa kanyang paglaki. Ako nga pala si Mia, isang babaeng naghahangad ng maayos at magandang pamilya. Pero nakakapagod din pala, no? Lalo na yung pamilyang gusto mong mabuo na parang puzzle ngunit may nawawalang piraso. Kahit saan hanapin, hindi mo mahagilap. At kahit hingin mo ng buong puso, ang hirap ibigay. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking kwento tungkol sa paghihirap na dinanas ko bilang isang babae. Oh, anak, bakit nagtatrabaho ka na naman? Di ba sabi ko sa'yo magpahinga ka muna? Puro ka na lang work. Buntis ka pa naman. Masama yan sa bata, ha? Mama naman. Tatapusin ko na lang po to. Need na din po kasi sa office eh. Ikaw talaga? May work naman si Jason, di ba? Hindi mo naman kailangan pagurin yung sarili mo. Lalo na buntis ka. Ang kulit-kulit mo talaga. Manang-mana ka sa tatay mo. Mama, parang rin naman po to sa future ni baby. Ayokong maranasan niya yung hirap ko noon. Gusto ko, bago siya lumaki, nakaset na lahat. Para kahit tumanda na po kami ni Jason, hindi na siya mamamroblema po. Okay lang naman maghanda, anak. Pero isipin mo rin yung katawan mo. Magpahinga ka din. Pagkatapos mong mga anak, sige, kahit trabaho ng iba, trabahuhin mo na din. Sige na, Ma. Tatapusin ko na lang po to. Tapos, pagluluto ko na po si Jason. Naku, wag na, anak. Pinagluto ko na kayo ng sinigang na baboy. Alam ko namang busy ka sa kakadut-dut ng laptop mo. Wow! The best ka talaga, Mama. Ay sus, nambola ka pa talaga. Hindi yun bola, Ma. Nagsasabi lang ako ng facts. Totoo yun, na. Oh, ayan na pala si Jason. Hi, love! Welcome home! Kamusta naman ang work mo? Hello, love ko. Heto, medyo pagod sa work pero kayang-kaya pa. Para sa paglabas ni baby, gagawin ko ang lahat kahit mag-overtime pa ako. Naku, love! Huwag masyadong magpagod, ha? Tignan mo yung eye bags mo, parang luggage na. Okay lang yon. Ang importante, pogi pa rin ako sa mga mata mo. Loko ka talaga? Halika na, kumain ka na para makabawi ka ng lakas. Ikaw din, love, ah. Magpakabusog ka para healthy ka tapos healthy din si baby. Mamaya na ako, love. Tatapusin ko lang tong office work ko. Love, kumain ka na muna. Dali na. Ano ba yan? Para kasi mama, no? Baka kayo talaga magnanay. You're both so kulit. Pero sige na nga, kakain na ako. Siyempre naman, love.
Nagugutom na niyan si baby, oh. Sige ka, papagalitan ka niya pag lumabas na siya. Kakain din naman pala. Nagpapabebe pa kay Jason. Che, eto na nga. Kakain na po. DJ Kakay, sobrang saya ng puso ko. Ang swerte ko sa pamilya ko. Hindi lang sila kulang sa pagpapaalala at pag-aalaga sa akin, sila din ang inspirasyon ko sa araw-araw. At silang dahilan kung bakit excited akong umuwi galing trabaho. Lagi kong dasal na sana ganito na lang palagi. Yung buo kami, nagbibigayan at nagkakaisa. Isang bagay na gusto kong ipasa sa magiging anak ko balang araw. Minsan naisip ko, sana isa na lang itong file sa laptop ko. Uulit-ulitin kong balikan at dahil ito'y importante. Bawal rin itong i-delete. Alam mo ba na kahit na may problema, DJ Kakay, nasusolusyonan pa din. Ayoko mawala yung mga kislap sa mata nila kasi nakikita kong napakasaya nila. Good morning, love. Kamusta naman tulog mo? Love, paano ko naman malalaman? Itulog nga ako. Nye. Ang corny mo talaga, love. Pero sige, napatawa mo ako ng mga 20. O at least, tumatak sa'yo yung joke ko. Mga bata kayo! Tama na yung lambingan muna. Bumangon muna at magalmusal na. Opo, ma. Eto na. Good morning po. Ma, anong ulam? Ayan, hotdog at itlog. Sinamahan ko na rin ng tuyo para hindi kayo matuyo. Mama din. Nakuha niyo na po yung kakornihan nitong si Mia. Aba. Idol lang ako ni mama kaya yun ganyan. O siya, kumain na tayo. Baka maliit pa ako sa trabaho. Kain lang kayo dyan, ha? At ang dami ko pang labahan sa labas. Hala, mama. Wag na po. Anong wag na? Iyang daming ang labahan. Ma, nilabahan ko na po kasi kagabi. Hindi kasi ako makatulog. Kaya ayun, sinipag na lang. Love naman. Di ba ang sabi ng doktor, huwag kang magpapagod? Malapit ka ng mga anak, di ba? Ang kulit mo talaga. Ewan ko ba dyan sa asawa mo, Jason? Mas makulit pa sa batang paslit. Ayaw paawat kahapon. Puro trabaho na lang. Pasensya na po. Gusto ko lang po talaga tumulong dito sa bahay. Alam ko naman po kasi na pareha kayong pagod. Sayang din po yung oras. Kaya feeling ko, exercise na rin po yun. Love naman eh. Makakapagpahinga naman kami ni Mama. Pati niintindihan naman namin na buntis ka. Kaya mas gusto namin, less work para sa'yo. Pinayagan na nga kita mag-work from home, di ba? Huwag ka magpapagod dito sa bahay, okay? Naku, bata ka. Sige, kapag nakapanganak ka na, linisin mo yung buong bahay, ha? Gusto ko kumikinang yan. Mama naman eh. DJ Kakay, kahit anong pagod ko sa trabaho, hindi ko pa rin matanggal ang nakasanayan kong routine. Yung tumulong sa gawaing bahay. Kagaya ng paglilinis ng bahay at paglalaba. Gusto ko kasing nakikita na malinis lagi yung bahay namin. Tapos sino ba naman ang ayaw na walang nakatambak na damit sa labahan, hindi ba? Ang turo pa kasi ni Mama nung bata pa ako, wag paabutin ng kinabukasan yung mga kailangan gawin ngayon. Kasi may mga tendency na baka mabisib na bukas o di naman kaya ay tatama rin na akong gawin ang mga bagay. Dala na rin siguro ng pagkainip ko sa bahay kaya nagagawa ko mga bawal kong gawin. Tila hindi ako makapakali kapag wala akong ginagawa at mas gusto ko talaga ang kumikilos. Hi, love! Nag-early out ako sa work. Namiss kasi kita eh. Aba, himala, pinayagan ka mag-early out ha. Joke lang, love. Nagkaroon kasi ng power outage. Sabi ng boss namin hanggang 7 p.m. pa daw yun. Kaya pinauwi na lang niya kami. Ganun ba, love? Oo, siya, sige na. Pahinga ka na muna dyan. Tapos ako, gagawin ko pa yung work ko. Mamaya na yan, love. Andito na ako. Di mo ba ako na-miss? Siyempre naman, na-miss kita. Pero kailangan ko muna tapusin to, okay? Love, pwede ka naman kasing wag mo na mag-work eh. Pinayagan ka naman ng boss mo eh. Love, hindi ako naniniwala doon. Siguradong pagtapos kong mga anak, tatambakan ako ng gagawin. Tapos, baka hindi ko pa magawa, magalit pa. Gusto ko pa naman ma-promote. Alam mo yan, di ba, love? Need mo din naman ng pahinga. Lalo na nagbubuntis ka.
Lagi ka na lang pagod pati puyat. Para din naman to kay baby. Itong pagtatrabaho ko, di ba? Para to sa inyo. Ayaw niyo ba ako magtrabaho para sa future natin? Love, hindi naman sa ayaw kitang mag-work. Mas pabor nga sa akin yun kasi may kaagapay ako sa pag-provide dito sa bahay. Pati may kasama ako magbayad ng bills. Kaso, buntis ka. Ayoko naman na may mangyari sa'yo pati sa baby natin. Naku, Jason, kailangan mo pang dasalan niyang batang yan bago makinig. Napakakulit, ayaw paawat. Ayan, eto na. Titigil na po. Nagsanib persa pa talaga kayong dalawa, ah. Ang kulit mo kasi Tuloy ko na lang po to bukas. Ba't mo itutuloy? May check-up ka bukas Huwag mong kakalimutan yon. Ay, oo nga pala. Buti na lang pinaalala mo, love. Ayan, love. Sa kaka-work mo, nakakalimutan mo yung mga dapat mo talagang gawin. Sige nak, samahan na kita bukas. Sige po, mama. Mag-grocery na rin po tayo. Ang hirap palang pagsabayin yung trabaho at pagbubuntis, DJ Kakay. Akala ko madadalian lang ako kasi another workplace lang tapos nasa bahay pa. Alam ko naiinis na sa akin sina Jason at Mama dahil makulit ako. Trabaho pa rin ng trabaho. Ewan ko ba, nag-i-enjoy ako mag-work kasi nagagawa ko yung gusto ko. Nabivision ko yung gusto ko sa mga clients namin. Kaya ayaw ko din tumigil kasi alam kong umaasa sila sa akin. Na sa kahit anong events nila sa buhay, kasama nila ako para tulungan silang makahanap ng mga tamang disenyo, supplier, at lugar. Nakakapagod siya pero kaya pa naman at masaya naman ako sa ginagawa ko. Para din naman to sa future ng baby namin. Sabi ko din sa sarili ko hanggat kaya ko, gagawin ko lahat para sa kanya at sa aking pamilya. Oh, bakit hindi ka pa nakabihis? Di ba may check-up ka today? Nakung bata ka, nakatutok ka na naman sa laptop. Wait lang po, ma. Tatapusin ko lang to. Wait nyo na lang po ako dun sa sala. O siya, basta tapusin mo agad yan ha. Maghihintay si Doc. Nakakahiya naman, ang aga-aga kong pinaschedule. Opo, ma. Oh, love. Ang aga nyo naman galing sa check-up. Love? Love. Andiyan ka na pala. Gusto mo ba ng merienda? Anong gusto mo? I'll make some for you. Love, tinatanong ko kung bakit ang aga nyo dumating galing sa check-up. Anong check? Ay! Hala, oo nga pala. Check up ko nga pala. Nakalimutan mo ba? So, hindi kayo nakapagpa-check-up ngayon? Nakung bata ka, 6 p.m. na pala oh. Nakuha ko ng makatulog. Hindi mo man lang ako ginising. At inuloy mo pa talaga yung trabaho mo. Mama naman, di ko lang po napansin yung oras. Nawala po sa isip ko yung check-up. Ay, naku. Love, tumigil ka nga muna sa work. Please lang. Napapabaya mo na yung sarili mo. Look ko, hindi ka pa nga nakakaligo. Mabango pa naman eh. Hay nako, makulit na buntis. Teka nga, tatakbo muna ako sandali sa palengke para may ulamin naman tayo. Nakalimutan ko ang dapat na check-up ko sa doktor nung araw na yon, DJ Kakay. Nag-guilty naman ako dahil kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha ng asawa ko. Pero dahil madami akong ginawa sa trabaho at nag-enjoy ako na masyado, tila nawala na sa isipan ko ang ibang bagay. Yes? Hello, sir? Ha? Ano po, sir? Paano naman po nangyari yun? May napasa na akong draft kahapon about that event. No! Sir, that can't be. Naibigay ko na yun at nagbigay na rin po ako ng instruction sa client. Ay, sige po, sir. Copy. Sino yun, love? At ba't parang stress na stress ka? Yung boss ko, may pinapagawa lang tungkol sa draft na pinasa ko. Hello? Yes? Di ba sinabihan ko na kayo about sa event ngayon? Bakit wala doon nangyari? Love, napano ka? Okay ka lang ba? Sumakit bigla yung tiyan ko, love. Parang may sumisipa. Ayan yung sinasabi ng doktor mo na may times daw na nararamdaman ng bata kapag nai-stress ang nanay. Kasi 'di ba kapag stress ka may nilalabas daw kayo na hormones. Naapektuhan yan si baby kaya siguro malikot siya. Simula nung araw na yon, DJ Kakay, nag-iba na ang pakiramdam ko sa tiyan ko.
Para bang kinakausap ako ni baby kapag sumisipa siya. Sinubukan kong bawasan ang aking trabaho, kumain ng tama at sumabay matulog kay Jason. Napakasarap pala sa pakiramdam yung kahit nakayakap lang siya sa akin. Ramdam ko na safe ako. Inisip ko nga pag nandito na si baby, ang swerte-swerte ng anak namin. Kasi may tatay siyang mahal na mahal siya at matatanggap siya ng buo. Lumipas sa mga araw, ganun ang naging setup namin. Pero di ko talaga kayang pabayaan na lang yung trabaho ko. Kasi baka pag natapos ang aking panganganak, baka ilalabas na rin ang mga gamit ko sa opisina. Yun ang aking ikinakatakot. Tinatak ko na lang sa isip ko na pagkatapos ng linggong to, magpapahinga na talaga ako. No work, no stress, no anything, just relaxation. Love, it's Sunday ah. Akala ko ba no work kapag Sunday? Di ba napag-usapan na natin yan? Yes, love. Promise ko sa'yo yan, di ba? And besides, nangako din ako sa sarili ko na after ko tapusin lahat sa week na to, then that's it. Magpapahinga na ako hanggang mga anak na ako. Sure yan ah. Yes naman, no? Ayoko naman na ma-stress si baby. Baka lumaki siyang nakakunot yung kilay. Promise mo yan? Promise, love. Pangako yan. Pag talaga nag-work ka pa next week, kukurutin ko na yung mga singit mo. Sige ma, pwede naman pong both sides pa. Ayan, dyan ka magaling sa kalukuhan. Ay, may tumatawag yata sa'yo, Mia. Sagutin mo na muna, love. Hello? Yes. Ano? Paano naman nangyari yun? Nakalagay naman sa date that they need to deliver the supplies by Saturday. Anong araw na ngayon? Bakit wala pa? Ay, naku. Kailangan magawa ng paraan yan kasi pare-pareho tayong mananagot. That event will take place on Tuesday na. Yet wala pa rin nabubuo kahit backdrop man lang. That's ridiculous. Pakitawagan yung supplier, pakita mo yung resibo kung kinakailangan at yung pinirmahan nila. Hindi pwedeng ganyan. Tayo yung mapapaya sa mga clients. Sige na. Thank you. Oh, tungkol na naman saan yan? Bakit nagagalit ka na naman? May nangyari ba ulit, love? Kasi naman, yung supplier ng mga gamit for events, hindi daw sumipot kahapon. Walang nangyari. Lagot talaga kami sa clients pag nagkataon. Ikalma mo lang sarili mo, nak. Magagawin mo din yan ng paraan. Ay, baka may stress ka na naman. Baka ma-stress din si baby niyan. Ayoko naman mapahiya ang company namin. Tapos, ang goal ko pa naman, ma-promote. Alam naman namin yun. Kumalma ka lang, love. Paano ako kakalma, love? Mukhang palpak lahat. Lahat ng mga pinagtatrabahuhan ko, lahat ng pinaghihirapan ko, mapupunta lang pala sa wala. Ay, love, hindi yan. Madami ka nang nagawa para sa kumpanya nyo. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Nag-aalala ko para sa'yo. Tama si Jason, anak. Lalo lang lalaki yung problema kung mas stress ka ngayon. Alam niyo naman po, di ba? Pangarap ko nga na ma-promote. Kasi pag na-promote ako, dagdag sweldo na naman. Ang bala ko pang i-open kaagad yung life insurance ni baby para insured na agad din siya in the future. Aray! Mia? Mia? Jason! Ang sakit na tiyan ko! Ano? Saan? Bakit? Manganganak ka na ba? Ang sakit! Ba? Please! Ang sakit na tiyan ko! Masakit? Teka. Dahan-dahan na. Kumapit ka sa akin. Jason! Anak! Oh, Diyos ko! Yung binti mo! May dugo! Dinudugo ka! Ma! May dugo! Bakit ganun? May dugo! Wait lang. Dadaling kita sa hospital, okay? Andito lang ako. Dadaling ka namin ni mama sa hospital. Oh, Diyos ko! Anak ko! Mia? Love! Gising! Gumising ka! Anak, gising! Gumising ka! DJ Kakay, naramdaman niyo na ba yung pakiramdam o dumaan na ba kayo sa parte ng buhay niyo na humihiling ka na sana panaginip na lang yung ibang pangyayari sa buhay mo? Kasi diba, sabi kasi ni Mama, once na naginip ka, hindi yun magkakatotoo. Ako kasi DJ Kakay, araw-araw kong pinapanalangin. Yan kasi ang sakit sa pakiramdam na yung gusto mong mangyari sa buhay mo ay panaginip lang pala. Hindi magkakatotoo.
Simula nung gabing yon, gumuho lahat. Para bang ayoko nang muling gumising pa. Sinubukan kong kalimutan, ngunit paiyak na lang ako kapag tuwing titingin ako sa mga ultrasound ni baby. Nakunan ako noon, DJ Kakay. Hindi na naisalba pa ang baby namin. Nakikita ko din ang mapait na ngiti ni Jason at naririnig ko ang iyak ni Mama. Napakasakit. Parang wala akong kwentang babae at ina. Kasi mas inuna ko pa yung trabaho. Mas inuna ko pa yung pera. Totoo pala yung sinasabi nila na kapag lumipas na ang oras, hindi mo na maibabalik pa. Ang magagawa mo na lang ay magsisi sa huli. Anak, kumain ka na oh. Sige na, magpalakas ka na. Ma, ayoko nga po. Wala po talaga akong ganang kumain. Anak naman, kailangan mo pa rin kumain. 3 araw ka nang walang kain eh. Ma, ayoko po. Si baby kasi, ma, wala na. Wala na akong papakainin. Nawalan na ako ng gana, ma. Napakahina ako. Napakawala akong kwentang ina. Love, bakit? Bakit ka umiiyak? Ano pong nangyari, ma? Ayaw niya kasing kumain, nak. Ako na muna po yung bahala dito, mama. O siya, sige. Punta na din muna ako sa nurse station. Love, kumain ka na ha. Ayoko magkasakit ka. At mas ayoko mawala ka din sa akin. Love, wala na si baby. Numinsan lang, sumisipa pa siya. Ngayon, wala na. Wala na akong maramdaman. Wala nang anak natin. Tahan na, love. Ang isipin na lang natin na nasa heaven na si baby. Binabantayan niya tayo palagi. Pasensya ka na lang, pa. Di mo man lang nakita si baby. Kasalanan ko lang. Napakawalang kwenta ko. Jason, kung sana pinili ko na lang na mag-relax sa bahay kaysa magtrabaho. Sana nandito pa siya. Love, hindi mo naging kasalanan yun, okay? Baka hindi pa talaga para sa atin si baby. Pero in the future, alam kong ipagkakaloob din sa atin yan. Malay mo, next month, next year, or maybe pag isang dekada na tayo. Ang importante, magtiwala ka lang, ha? Pero, love, ang sakit-sakit. Tahan ka na, love. Basta, lagi mo tandaan na mahal kita. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, okay? Ang importante, magkasama tayo, hindi ba? Simula ngayon, I'll be a homestay wife na lang. I'll make sure na alagaan ko katawan ko para hindi na ulit mangyari yun. I'm sorry. I'm sorry talaga, love. Okay na. Tahan na. You can work naman, love. Anytime you want. Hindi naman kita pipigilan dahil alam ko masaya ka sa ginagawa mo. And I know na para din naman sa baby yung pinagpapaguran mo eh. Hep. Wala nang pero. Ganito na lang, love. You will rest kapag nakabuo tayo ulit. Lalo na kapag 3 months na si baby para makapagpa-ready ka na din. That's final na, okay? Yes po, love. I love you, Mia. Mahal na mahal kita. I love you more, love. Salamat kasi nandito ka palagi. DJ Kakay, lumipas ang 3 taon na marami na ding nangyari sa amin. Pero may kulang pa rin. Akala ko kapag lumipas ng mga araw at panahon, akala ko lang pala yun. Ayun na, makaka-move on na kami. Pero hindi pa pala. Kumikirot pa rin ang dibdib ko sa tuwing makakita ko ng baby na buhat-buhat ng magulang nila. Na sana ako din, DJ Kakay. Sana maranasan ko din yung saya na nararamdaman nila. Alam kong malungkot si Jason. Naramdaman kong tinatago niya ito sa matamis niyang ngiti sa akin. Pero nakikita ko yung lungkot sa mga mata niya kung gaano din kasakit ang pangyayari para sa kanya. Naglibot kami sa iba't ibang bansa para magpalamig, sumaya at syempre matutunan na patawarin ang aming mga sarili. Sa bawat bansa na pinuntahan namin, pinagkukwentuhan namin si baby. Parang natutunan namin siyang i-let go at ipag-pray namin siya lagi. Na sana bumalik siya sa amin kapag okay na ang lahat. Na makabuo ulit kami at magkaroon ng masayang pamilya kasama ang aming anak. Oh, love. Ma, nag-enjoy ba kayo? Oh, saan naman tayo next? What if Korea naman? Tapos makikita na natin yung favorite K-pop mo, love, si Lisa. Lisa De Castro. Yes, I want to open your love, duh.
Sobrang enjoy ako, grabe. Parang napapanood ko lang to sa TV. Ngayon, nakikita na natin sa personal. Salamat sa inyong dalawa ha. Sinama niyo pa ako sa date niyo. Ano ka ba naman, Ma? Di mo naman need mag-thank you kasi may babayaran ka, no? Babayaran mo to. Charing lang. Ma, sa dami ng sakripisyo mo sa amin, sa pagpapaalala mo, gusto kong suklian yun. Anak, di naman need suklian yun eh. Responsibilidad kong alagaan ka bilang isang ina mo. Ipinanganak kita para alagaan at palakihin ka ng tama. Kahit na, Ma, gusto kong iparana sa yung mga naranasan ko din na saya. Tandaan mo, Ma. You're the best mom in the world. Iiyak na yun si mama. Ikaw kasi. Grabe kayo sa akin ha. Parang nasusuka ko. Di ata luto yung kinain nating sushi sa airport. Kailan ka ba huling dinatnan, anak? Last 2 months pa po. So, late yung period mo. Pwedeng... Buntis ka? Magkakaanak na tayo? Hala, teka, hindi pa naman sure. Kailangan muna natin bumili ng pregnancy test. Ako nang bala. Bibili ako kahit 5 pa yan. Nagkaroon ng pag-asa ang mga puso namin, DJ Kakay. Parang buong-buo na kami. Para kaming nanalo sa loto nung lumitaw sa pregnancy test yung 2 guhit. Positive nga, buntis ako. Akala kasi namin hindi na ako magkakaanak simula nung nawala si baby. Siguro heto na ang panahon. Ito na yung time para bumangon ulit sa kakadasal siguro namin. Si baby na mismo ang lumapit kay Lord para bumalik siya sa amin. This time, DJ Kakay, pass muna ako sa work. Magre-rest ako hanggang sa gusto ko. Ayoko na siyang mawala sa akin kasi masakit. Sobrang sakit sa pakiramdam na parang ayaw mo nang mabuhay. Love, binalhan kita ng prutas at gulay oh. Pagluluto din kita ng mga healthy foods para hindi ka na manghina. Wow! Napaka-sweet mo naman. Talaga ba, love? Tapos, sabihan mo lang din ako kahit anong gusto mo yung mga cravings mo. Basta healthy, ibibigay ko. Swerte ko naman talaga sa'yo, love. Lagi mo akong ini-spoil. Sige ka, masasanay ako. Baka kahit hindi na ako buntis, papaspoil pa rin ako sa'yo. Mas gusto ko nga yun, love eh. Kasi sa akin ka lang nagpapaspoil. Tsaka masaya kaya ako na lagi kitang pinagsisilbihan. Aro? Aasahan ko talaga yun, no? Nga pala, love. Ano kaya sa tingin mo yung gender ni baby? Gusto ko, boy. Tapos, kamukhang-kamukha mo. Cute version mo, love. Ako naman kasi, girl, para 2 Mia nakaharap ko. Tapos, double sungit din. Che? Oh, ano na naman pinagtatalunan nyo dyan? Ma, di po kami nag-aaway. Tinatanong ko lang po kung anong gender ni baby ang gusto ni Mia. Ikaw ba, ma? Anong gender ang gusto niyo para sa inyong first apo? Syempre, girl, anak. Excited na nga ako eh. Tignan mo, napabili tuloy ako ng Coco Melon na laruan. Pati Barbie, if ever na babae. Wow, ma, advance ka, ma. Naku, excited na ako na makita siyang maglaro, maglakad, pati magsalita. Ako nga din po, may. Hindi na din ako makapaghintay. Love, teka ka lang pala, may kukunin lang ako sa office saglit, mga papeles yon. Sige, love. Ingat ka, ha? Basta, tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Love you. Oo na, love. I love you. Talagang lahat kami ay hindi na makapaghintay. Ilang buwan na lang at isisilang ko na ang aming anak. Ang magiging unang apo din ni Mama. Ramdam na ramdam ko ang saya na hindi ko may pagpapalit sa kahit anong bagay. Pakiramdam ko nahanap ko na ang nawawalang piraso sa puzzle ng buhay ko. Ngunit talagang napakasaklap talaga ng tadhana, DJ Kakay. Ma! Tulong po! Tulungan niyo ako! Ha? Anak! Anong nangyari sa'yo? Bigla na lang po kasi ako nahilo, ma. Tapos, nag-slide ako. Ma, ang sakit. Sakit! Aray! Diyos ko po! Nagdurugo ka na! Dalhin na kita sa ospital, anak! Huwag na po, ma. Baka malaman ni Jason. Ayoko na makita siya malungkot na naman. Anak, sigurado naman maiintindihan ka ng asawa mo. Alam mo naman yun si Jason, di ba? Mahal na mahal ka nun.
Ako na lang po ang pupunta sa ospital, ma. Gawan niyo na lang po ng paraan para hindi ako hanapin ni Jason. Please. Anak, sasamahan na kita. Hindi pwede na ikaw lang mag-isa. Mag-isip ka nga, Mia. Wag po. Please, ma. Ayoko muna pong malaman ni Jason. Gusto ko po muna masiguro kung maayos lang ba si baby. Mia naman. Please, ma. Ayoko lang po mamroblema si Jason. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Kaya ko naman po sarili ko, ma. Kahit ako na lang po mag-isa pupunta sa ospital. Siguraduhin mo na mag-iingat ka, anak. Balitaan mo ako kaagad. Bakit ba ang malas-malas ng buhay ko? Bakit hindi pa rin maibigay sa akin ang matagal ko nang pinapangarap? Sinuko ko na ang mga trabaho ko. Ang pinaghirapan kong trabaho ang iniwan ko para, alam mo yon, alagaan ang aking baby. Pero bakit ganito, DJ Kakay? Napakaagang ibibigay tapos kukunin naman. Sana hindi na lang siya binigay kong babawiin lang din pala. Napakasakit, nadurog na naman ang aking puso na puno ng pag-asa sa pangalawang beses. Sabi ng doktor talagang mahina na daw ang bata bago pa ako madulas at duguin. Hindi ko daw dapat sinisisi ang aking sarili pero sa sobrang sakit, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Ayoko muna itong sabihin kay Jason. Ayoko muna siyang makita na nasasaktan na naman siya. Para sa akin, okay lang na ako ang nasasaktan. Mas kaya ko pang tanggapin kaysa ang malaman niya ang masakit na katotohanan. Ang kabiguan ko din bilang isang ina sa baby namin at asawa ko sa kanya. Ma, si baby. Wala na si baby. Hindi daw po malakas ang kapit niya sa akin. Kaya nung nag-slide ako, natamaan siya agad. Kaya nagdugo ako. Tapos, sumakit ng sobra yung tiyan ko. Parang kagaya nung sa nauna. Kaya alam ko na agad. Wala na. Wala na naman. Anak ko. Hanggang kailan mo itatago kay Jason, anak? Kailangan din niyang malaman yan. Patuloy siyang aasa at maghihintay kasi hindi mo sinasabi. Hindi ko alam, ma. Baka iwanan na niya ako. Kasi hindi ko naman siya mabigyan ng anak. Pangalawang beses na to, ma. Pangalawang beses na. Anak, alam naman natin na hindi ganun lalaki si Jason, di ba? Mahal na mahal ka niya, anak. Sa tuwing nakikita ko siya, ma. Sa tuwing nakakita siya ng mga bata sa daan. Ang saya-saya niya. Kitang-kita ko yun sa mga mata niya, ma. Pero mukhang hindi ko naman kayang ibigay yun sa kanya. Pero kung magsawa na siya sa akin at iwan na niya ako. Anak, wag mong isipin yan. Hindi ka iiwan ni Jason. Magsi 7 years na nga kayo, di ba? Maghihiwalay pa ba kayo? Yun nga po, ma. 7 years. 7 years na kami bilang mag-asawa. Pero wala pa kaming anak. Napakagandang regalo po sana sa kanya na nabuo yung bata sa sinapupunan ko. Pero wala. Ganun na naman. Wala na naman. Anong wala na? DJ Kakay, mahal na mahal ko si Jason. Siya na ata ang pinakamabait na lalaki sa buong mundo para sa akin. Siya ang nagdala ng saya sa buhay ko nung mga panahong lugmok ako. Lugmok ako sa lungkot dahil sa pagkawala ni Papa. Hindi ko siya kayang mawala sa akin pero baka gusto na niyang umalis. Kasi yung hiling niya, hindi ko na kayang ibigay. Yung piraso ng pag-iibigan namin, hindi pa rin makukumpleto. Sana kapag nalaman niya, hindi niya ako magawang iwan. Sana mahal pa rin niya ako kahit anong mangyari. Pero hindi ko talaga maiwasan na mabahala. Gulong-gulo ang aking isipan at sobrang sakit ng aking puso. Anong wala?
Anong sinasabi niyo, love? Love, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Promise. Hindi ko ginusto na mangyari yun. Love, I'm sorry. I'm so sorry. Ang alin ba, love? Anong hindi mong ginusto? Hindi ko maintindihan. Sabihin mo nga sa akin, ano bang problema? Love, si baby kasi. Si baby, anong nangyari sa kanya? Wala na siya. Ha? Paano nangyari yun, love? Nung isang araw, umalis ka para magpunta sa office. Natulas ako sa CR. Tapos... Tapos... Nung isang araw, Pap? Pero bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Bakit ako lang yung walang ideya? Love, sasabihin ko naman. Pero hindi ko masabi. Hindi pa ako handa. Ayoko masaktan ka. Natatakot ako. I'm sorry. Pero, di ba okay naman siya? Ang healthy pa nga niya, di ba? Bakit ganun? Bakit wala na siya? I'm sorry, love. Hindi ko ginusto na mangyari to. Nag-work ka na naman ba nang hindi ko alam? Anong nangyari? Bakit ganun? Na-stress ka na naman ba? Love naman. Nangako sa'yo na hindi na ako magtatrabaho dahil mas importante si baby. Love, mahina daw ang matres ko. Kaya hindi kinaya ni baby ang pagkadulas ko. Pasensya ka na lang. Hindi ko ginusto. Umalis si Jason sa bahay, DJ Kakay. Wala akong kaide-ideya kung saan siya nagpunta. Magtatatlong araw na siyang hindi umuwi. Sinubukan kong tawagan pero cannot be reached naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na naman din gustong magalit sa kanya dahil pareho kaming namatayan ng isa pang anak. Alam kong nasasaktan siya ngayon. Hindi lang dahil nawala ang anak namin kundi dahil pinagkaitan ko siya ng katotohanan. Wala pa ding reply sa'yo, ma? Wala pa nga anak eh. Siguradong masama yung loob niya at nagtatampo rin yun sa'yo. Opo, ma. Mali-mali na hindi ko siya kaagad sinabihan. Pinangunahan ko yung loob ko. Anak, mag-sorry ka na lang sa kanya. I-explain mo kung bakit hindi mo nasabi kaagad kay... Oh! Jason! Love, saan ka galing? Alala kami sa'yo. Sana nag-text ka man lang kung nasan ka para alam ko. Pasensya ka na, love, ha? Kailangan ko lang talaga kasing magpalamig. Ayoko din kasing mabuhos yung lungkot at galit ko sa'yo. Napansin ko din kasi na natataasan na kita ng boses. At alam kong pagsisiyan ko yun sa huli. Kaya sorry, love, ha? Hindi ko sinasadya. Ang sakit lang kasi, love. Yung puso ko kasi parang wasak na eh. Sorry, love. Tinago ko sa'yo kasi ayoko makita na malungkot ka na naman. Ayoko masaktan ka na naman dahil sa kapabayaan ko. Kasi mahina ang matres ko. Alam mo, love, hindi mo kasalanan yung nangyari kasi alam kong ginawa mo yung lahat ng makakaya mo para sa anak natin. Nalungkot nga din ako nung nagpaalam ka sa work kasi alam kong mamimiss mo yun. Sorry talaga, love. Gustuhin ko man na mabagyan kita ng anak. Hindi pala talaga kaya. Alam mo, love, sa 3 araw kong nawala, nakapag-isip-isip ako. Siguro, masyado nating minamadali magkaanak.
Siguro, need pa natin maging handa pa. Thank you for coming back. Akala ko, iwan mo na ako kasi hindi ko kayang ibigay yung maganda regalo na matagal mo nang gusto. Na kahit anong gawin ko, kulang na kulang pa rin ako. Never sumagi sa isipan kong iwan ka. Di kita minahal dahil lang gusto kitang anakan. Mahal kita kasi mahal kita. Totoo ba, Jason? Oo, love. Hindi sa akin kakulangan kung hindi ka pa handang magbuntis. Kung bibigyan tayo ni Lord ng baby, sobra ako nagpapasalamat, pero kung hindi pa, okay lang din. Pwede naman ako na lang muna yung baby mo. Love naman eh. Jason. Kaya love kita eh. Mas love kita. Ano ba naman yan? Pinapaiyak na naman ako, mga anak. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Salamat kasi hindi niyo ako sinusukuan. Naku, hindi kita susukuan, anak. Habang buhay, dapat tayong lumalaban at magkakasama. Kasama mo kami ni Jason. Hindi ka namin iiwan. Hindi ako susuko sa relasyon natin, Mia. Mahal na mahal kita. DJ Kakay, sa buhay pala ay may pagsubok din na kailangan nating lampasan. Paminsan hindi sumasang-ayon sa atin ng panahon, pero kadalasan binibigyan tayo ng mga aral at lakas para magpatuloy. Nawala sa kirot sa dibdib ko ang mula noon nang bumalik sa akin si Jason. Nang ako'y kanyang niyakap at sinabing hindi ko kasalanan ng mga nangyari. Siguro kung hindi ako inassure ni Jason, baka na-depress pa rin ako at baka ano pang magagawa ko sa aking sarili. Naisip ko na hindi kailanman naging kasalanan ng isang babae kung hindi pa niya kayang magbuntis, na hindi dapat madaliin ang pagkakataon o magpagkakaroon ng isang anak. Mainam din na huwag magtago ng kung ano ang nararamdaman. Bagkos mag-usap kayo ng partner mo tungkol sa mga bagay na iniisip nyo para maiwasan ang misunderstanding at masolusyonan to kaagad. Nagkaroon nga pala kami ng mga babies, DJ Kakay. Si Chichi, si Chuchay at si Cheche, ang aming mga napakakulit na triplets. Sila ang mga alaga naming aso na itinuturing naming mga anak. Sila ang nagbibigay sa amin ng saya ngayon ni Jason. Si mama naman, ayun, may asim pa. Nagkaroon ng boyfriend na fam. O diba, napakasyala niya. Mga kababaihan, tandaan natin na hindi ka isang babae lang, kundi babae ka. Sa dami ng pinagdaanan, ito ay isang patunay lamang kung gaano tayo katapang at katatag. Mabuhay ang lahat ng kababaihan, hindi lamang ang may kakayahang mabuntis, kundi ang lahat ng babae. Muli ito si Mia. Maraming salamat, DJ Kakay.